Si Kristo muling nabuhay. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nasa huling araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. At ang huling araw na ito ay tawagin natin ay Pentecostes. Ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad kasama si Maria. Ipinahayag natin nakaraang linggo, ipinagdiwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit 40 days. Sabi na natin, bagaman nakaraang linggo, hindi yung eksakto 40 days. Kaya lamang, ay inayos ang simbahan ng mga kapistahan ng ating Panginoon sa Kristo ay ilalagay sa araw ng linggo. Pero ngayon, sa dakilang kapistahan ng Pentecostes ay exactly 50 days. Kasi sa bawat linggo ay may 7 araw. Ang ating sa kalendaryo ng simbahan. Nakikita niyo sa kalendaryo, kalimitan niya rin. Kapag nagsimula ng araw ng linggo, kalendaryo ng simbahan. Kung ang araw ay nagsisimula sa Lunes, civil calendar yan. So sa atin ay nagsisimula sa araw ng linggo, nagtatapos ang araw ng Sabado. Sa kalendaryo ng gobyerno o ng sibil, nagsisimula ng Lunes, nagtatapos ng linggo. Bahagi yun. Kaya sa atin, linggo muna ng araw. 7 times 7, 7 araw sa loob ng isang linggo, 7 weeks, 7 times 7, ilan? 49. And then, itong araw na ito, linggo, no? Equals 50. Kaya exactly 50 days. Kaya palaging katapat ang kapistahan na pagpapadala ni Jesus kadalang wala kanyang ipinangako sa araw mismo ng linggo. Kaya bahagi yun na kung saan ay nakita natin na tulad na ipinangalan nyo sa Ebanghelyo namin ngayon sa araw na ito. Ang alin na ang mga alagad ay nagtatago. Bakit? Natatakot sa mga Hudyo. Bahagi yun ng pagkinala sa atin na tayo lahat ay nababalot sa kanya-kanyang mga tao. At ang panyaya ay sasayin, huwag tayo magpadala sa takot. Huwag tayo magpadala sa takot. Bahagi yun, huwag natin kalimutan na ipinapadala niya ang Espiritu Santo. Nalabanan namin ang ating mga takot. Well, siguro, sa panahon na ito, may kanya-kanya tayong takot sa lugar. Maaaring sa kanagayuhan ng pamamalakad. Kasi inipeke ng aming crowd. O maaaring ito, kasi may nakakapang na pinatawag natin pagtaas ng sweldo sa pribadong sektor na isang ibabang kapulungan ay 100, sa mataas na kapulungan ay 200. So mag-uusap po sila ng General Assembly. So bakit po? Well, hindi ba tayo sasabihin, magtataas ang sahod? Maaaring magsaya tayo, kaya
lang, maaaring maging dahilan din naman ang mga ibang kumpanya rin, magbawas ang kaso. So mayroong mga malilay. Yung advent of AI, Artificial Intelligence, na may ilang mga trabaho na papalitan. May ibang mga lalaking kumpanya na maglilego kasi bakit? Kaya na yan ng AI. So, ang iba ito, takot sa mga malakas na ulan. Magsimula kay Pundoy, marami na natakot kapag umulan, hindi na lumalabas sa bahay. So, doon na pagsabog ng bulkan, mga bahagi yung kapangyarihan ng dulot ng kalikasan. Marami ng iba lang natatakot. Kahit na natakot sila bakit pinoproblema nila yung problema ng kanilang kapitbahay. So may kanya-kanya tayong lapit. Pero ang sabi ni Jesus, ang dalan na yun, kapayapaan. Kaya ang sabi niya sa mga alagaan, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya Ginoo, sa loob ng isa, pero hindi tayo pagpapahayag ng kapayapaan. Ang tawag na namin dito, kiss of peace, halik ng kapayapaan. Kailangan tayo ang ibig sabihin ay may iba tayong mapapalaan. Pero talagang parang dito yun, halik ng kapayapaan. At yun ang unang biyaya ng dulot ng Espiritu Santo. Ang pagbaba ng Espiritu Santo bilang kaganapan na alin, hindi tayo iniwanan ng dulot. Siguro lang yan sa namin, pero ipinadala niya ang Espiritu Santo para maging kabayani sa ating pagkilos. Lalo-lalo na sa pamantayan na alin, na pagkilos ng kanyang simbahan. Pero yung nawawag natin kalimutan, ang dulot na Jesus ay kapayapaan ang kapanatagan ng kanungan. Kaya nga tayo ay nawa ay matulungan ng yung biyaya ng Espiritu Santo. Pagkatalang nyo, doon sa pitong biyaya ng Espiritu Santo, makikita natin. Ito ay ang trabaho nito ay para tulungan tayo na makamit ang tunay na kapayapaan. Paano? Una, to take truth. Kasi ang Espiritu ng katotohanan, masabi natin na tayo nilulugo ba ng Espiritu Santo. Bakit? Tayo ay mga naghahanap at nagtanais natin ng maging tagapagdala ng katotohanan. Bakit? Kasi doon lamang natin nakikita ang tunay na kapayapaan. Kasi anong sabi ni Jesus sa kondaan? Ang katotohanan at ang kapayapaan. Out of the 7 gifts of the Holy Spirit, apat dito yung tutulong sa atin para hanapin ang kapayapaan. Ano yung apat na ito? Mula sa 7. Kaalaman. Tayo ay binibigyan ng Diyos ng kaalaman. Knowledge. Napakalago. Naalala ko yung aking professor. May nag-aaral pa. Sabi niya ay dapat daw kami palaging meron ng dala. Bible, dictionary, at saka newspaper. Kasi bahagi yun. Kaya lang ngayon, hindi na gusto ang newspaper. Social media na lang ngayon. Pero ito yun, bahagi ng makita natin, huwag tayo tumigil sa paghahanap ng kaalaman, lalo sa mga bagay na
hinahanap natin sa pagkilos na ito. Ba't kinakailangan ng missionary? Mayroong salita na hindi ko maintindihan. Hanapin yung kaulugan nyo sa missionary. O kaya na hindi mo maintindihan, to improve your vocabulary, ay at least kahit paano, alam mo na, para kapag na-encounter mo na, alam ko na yan, nabasa ko na yan, ito ibig sabihin. Ay mahirap mo kasi pag-isa noong una, nagdadal tayo, talagang physical na dinadala natin ang dictionaryo. Ngayon, cellphone na lang. Kahit may internet connection ka lang, pwede mo nang hanapin. Sa dictionary, sa Google, at mas matindi ngayon, no? Kasi mayroon ng AI, no? Marami na AI na ChatGPT, DeepSeek, Monica, Samsung, bahagi yun, no? Samsung AI. So marami na yun. Pero yung sabihin, ay dapat nakita natin na isang biyaya yun ng Espiritu Santo, yung kaalaman na makita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Bakit ito? Kasi yan tayo mamasin na natin sa kalawa. Yung tinatawag natin na tamang pagpapasya. Bahagi yun na makita ko natin. Kapag kulang ang iyong information, definitibo ang iyong pag-uusga. Kasi, paano ka uusga? May informasyon na lang hindi mo napansin. Napakahalaga kung gagamitin mo. Kaya kahit ang sa banal na kasulatan, kahit ang sa ipinahayag ng mga Hudyo, at din ng mga Romano natin, bawal sa ilang batas natin, na hindi mo marinig ang panig ng kanilang partido. Bakit? Kulang sa informasyon. Kapag kulang ang iyong kaalaman, paano mo mabibigyan ng solusyon ang problema na iyong hinahanap? Hindi yung kinakailangan natin dito ng genius. Kinakailangan lang natin yung yung bahagi na kung saan makita ko natin. Pero hihingi natin ang biyaya ng Espiritu Santo. So, pero yun ang tamang pagkumas niya. Ano pa? Pagkaunawa. Maintindihan natin ngayon. May mga bagay na maintindihan tayo. Makikita natin na may mga bagay pala na hindi pwedeng pagbaba. Bakit? Hindi pa nila maintindihan yan Pagtandaan nila, saka natin may paliwanag. Kasi bakit? Kaya na lang kanilang isip. May sapat na silang sangkap para maintindihan ang mga bagay na kutusin. Okay, may mga bagay na pagbaga. Pero may mga bagay na pagpaganda. So, lumalawang ang ating pagkaunawa. And then, pang-apat ay karunungan. Wisdom. Kaya nga manikita ng pinahayag ng banal na kasulatan sa aklat ng Proverbs. We have to learn from the wisdom of the old. Hihingin na mas matanda tayo, mas mayroon tayo, mas malalim na karunungan. Ano yung karunungan? Hindi lang mo ito kaalaman. Karunungan na makita natin na may mga bagay na bahagi na ng ating karanasan, dagdag ng ating mga pagsaliksik na doon natin hindi na maunawaan ang mga kung tawagin natin ang iba't-ibang sitwasyon at iba't-ibang uri na pamayanan ng tao na may iba't-iba rin epekto sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Bakit natin mga anak namin yan? Bahagi natin, isa na narunay mo yan, ang ating karanasan. Nakikinig na yung tulong. Pero ito nga pang para tulungan tayo hanapin ang katotohanan. At kung ito sino,
Ano hindi na katotohanan? Ang katotohanan na ipinahayag ng ating pananampalataya. Maraming klase ng katotohanan. Makakatulong ko yun, pero lalo-lalo na yung yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos. Ang pakikintuho na nais niya ipahayag na nawain pakinabangan natin sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Yung iba pa mga biyaya ng Espiritu Santo ngayon ay tutulong upang pagtimayin yung ating nakuhang karunungan. Ano ito? Piety, kabanalan. No? Tutulong sa atin na galawain maging banal kasi nakikita natin yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, hindi na dapat natin pinag-aaksilan ng panahon. Ang fortitude, ang pagiging loyal natin upang makita natin yung kahalagahan ng pagkilos natin na dahil ito po, pinakailangan natin pahalagahan niya kahit anong mga sagabal na makikita natin sa pagpahal natin sa daigdig na ito. Hindi lamang sa mga simbuyo ng damdamin, hindi niya ay gawa ng may mga tao na kapaligid sa atin, gawa ng kanilang kapangyarihan, pwede malututin ang katotohanan. At yung pangatlo ay fear of the Lord. Dito po ito, no? Bahagi na kung saan natin, lahat ng ito ay para makamit natin ang katotohanan at tulungan tayo na hindi na makita natin yung pagkilos natin, mapanatinig sa atin ang kapayapaan na dulot ng Espiritu ng Diyos. Sana po anong magiging sa pagkakas natin? Muli natin halukayin ang ating sarili natin na tanggapin natin ang Espiritu Santo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag natin kalulukan. Gamitin natin ang mga biyaya ito. Nang sa gano'n ay tayo ay tunay na mamunga ng sagana. At masabi namin tunay na pinupuspos ako ng Espiritu Santo. Patingin natin, ano niya kung alam niya yung hawak ng kami ng Espiritu Santo, ay lalong-lalo na sa mga desisyon na nais niyo bigyan ng diin, hindi namin ang biyaya ng Espiritu.